Good morning! Munti ko na nga makalimutan itong vlog na to. Alam nyo ba na dito sa Pinas, ang dami rin palang nakakakilala sa senpai ko. So tinatanong nila kung kumusta na nga ba siya. At ngayon nga ay huling pagkikita na namin. I mean, sa ngayon. Kasi pagbalik namin ng Japan, syempre pupuntahan ko pa rin siya. Isang buwan na nga itong video na to at nasa Japan pa kami ni Kevin. At ngayong araw nga ay isa na namang farewell party para sa akin. Yung mga malalapit sa akin, yung mga katrabaho ko, nag-set sila ng lunch para sa akin. Kaya mula dito sa Tokyo, babalik ulit kami ni Kevin sa Ofuna. Actually, galing pang night duty yung senpai ko at pagka-out nga niya sa trabaho ay dediretso na siya kaagad. Alam kong magiging emotional na naman ako ngayong araw. Kung matagal na kayong nanonood sa akin, alam niyong malapit talaga kami sa isa't isa ng senpai ko. And finally, heto na nga't nakarating na kami dito sa restaurant at siya yung sinasabi kong senior ko. Naku, para ko na rin talaga siyang nanay kasi halos kaedad niya yung mama ko. Dahil sa kanya ay mabilis akong natuto sa trabaho. Lagi niya akong tinuturing na para talagang anak. Binibigyan niya ako ng pagkain, pinupuntahan niya ako sa bahay tuwing may sakit ako, at lahat ng kabutihang loob pinaramdam niya talaga sa akin. Nasa loob na nga rin pala yung iba naming mga kasamahan. Actually, yung mga nandito lang talaga ngayon, yung mga naging ka-close ko na kapagpalagayan ko ng loob, si Minyo-san, si Murakami-san, si Matsunomi-san, pero ang tawag namin sa kanya ay boy. Tapos mamaya ay may darating pa nga. Habang hinihintay namin yung iba, kumuha muna kami ng mga drinks namin. Sabay-sabay na kasi kami order pagdating nila. Naaalala nyo yung dating shunin namin o head namin sa floor na malayo ng pinagtatrabahuhan ngayon? Heto nga, sinurprise niya ako. Galing pa siya ng Sendai at sobrang layo nun at napakagasto sa bullet train. Pero dahil uuwi na nga daw ako bumalik talaga siya. Sobrang na-touch talaga ako dun. At pati nga itong si Kevin, naging close na sa kanila. Nakapag-order na nga rin pala kami. At habang kumakain, napakarami namin napagkwentuhan. Napakakuel at kukulit talaga nila. Sobrang swerte ko kasi ang dami kong mababait ng katrabaho. Syempre, hindi naman may iwasan na merong stricto. Kaya nga hindi na nila in-invite yung mga yun para makapagkulitan daw kami ng maayos. Maya-maya pa nga inabot na nila sa akin yung regalo nila. Paulit-ulit ko nga binabanggit sa inyo na ganito talaga dito sa Japan. Thoughtful din sila. At kapag merong nagre-resign, nagbibigay sila ng regalo. Una ko ang binunot itong letter nila para sa akin. Nasurpresa talaga ako kasi nag-abala pala talaga sila. Lahat ng mga katrabaho ko ay pinagsulat nila dito. Yung mga messages nila para sa akin. Syempre, kunwari nababasa ko lahat. Pero mamaya na ako magko-concentrate. At heto na naman nga tayo sa iyakan session. Sa totoo lang, sobrang bigat ng damdamin ko dyan. Lalo na nung nakita ko silang lahat na lumuluha. At ang pinaka sa lahat, umiyak talaga ng todo yung senpai ko. Ay nako, maging ngayon nga nag-voice over ako. Naiiyak ulit ako pag naaalala ko. Unang beses ko kasi siyang nakitang umiyak. Hindi talaga kami sanay lahat kasi sobrang masayahin niya at parating nagpapatawa. Pagkatapos naming magbayad ng mga kinain na lumabas na rin kami at ayun nga't maging dito sa labas, ang hirap pa rin naming humiwalay sa isa't isa. Siguro naman alam niyo yung pakiramdam ng ganito. Mahirap at mabigat talaga. Pero katulad nga ng paulit-ulit kong sinasabi, lahat sila ay sobrang supportive sa amin ni Kevin. Syempre, napakasaya nila na magkakasama na kami kasi maging sila, alam talaga nila naging situation namin dito sa Japan. Alam na alam nga nila na kapag pumupunta ako kina Kevin, mahaba talagang biyahe ko. Alam niyo yung ginagawa nila? Pinapabaunan talaga nila ako ng pagkain. Ay, eto na naman. Ko, naiiyak na naman ako. Nauna na nga akong umalis sa kanila at hindi na ako ulit lumingon. Alam kong may chance pa rin na makita ko sila kasi babalik pa naman kami dito. Tsaka may communication pa rin kami. Lagi kami nagkukumustahan ng senpai ko. Anyway, ganun talaga ang buhay. Malungkot pero mas pipiliin natin yung makakabuti. Hanggang dito na lang muna. Bye!